Ayun na. Anyway, also, so Faith. Yes. Ano nga? Di ano muna tong Sparkle 10 and nung in-offer sa'yo to. Oo nga, para siyang bato. Ano siya? Ano naging reaction mo? Kasi medyo pasabog yung billboard nyo di ba? So parang ang naging insinuate na lahat kayo magkapasexy. Parang kayo ba ang version ng Viva Max dito sa GMA? Ganun nga. Wow! Sagutin mo yan. Grabe, Viva Max. Hindi, pero nung una talagang in-offer sa akin, nagulat ako kasi yung peg namin talagang sobrang sexy niya. I mean, alam naman ng mga tao, aware naman sila na I have been posting on my social media ng mga naka-swimsuit, ganyan. And also sa mga teleseries naman, willing naman ako sa mga daring na scenes, diba? Hindi naman problema yon. But kasi, this is something different. Like, kung titignan mo pa lang, sa isang picture, dikit-dikit talaga kayo diba? Talagang hawakan na ng kung ano-ano. Kami, bilang grupo, okay kami. Confident kami, happy kami sa output na ipinapakita namin. It's more of like, ano yung iisipin ng ibang tao? Kumbaga, may ganun din akong question sa utak ko na parang, baka mamaya i-judge nila tayo, ganito, ganyan, ganyan. Pero, so na-judge nga ba kayo? Naramdaman mo na yung judge? Pero, of course, hindi naman mawawala yung judgment ng mga tao, whether it may be good or bad. Pero, alam mo yun, kasama din naman siya sa engagement. Gamitin na lang natin ang engagement nila. At saka, kumbaga, mas mapu-fuel ka Nagalingan pa, na mas sexyhan ko pa, na mas kabugan ko pa. Kasi, hindi natin mapi-please everyone. Pero ikaw, kung happy ka sa output na ginagawa mo, at saka kung alam mo kung ano yung rason, kung bakit mo ginagawa, I think that's what makes anything even great than kung ano man na nasa isip natin, di ba? If you see us na 10 babae, tama talaga yung sinabi nila, we're very inclusive. Hindi dahil sexy, bold, and brave. Ang kailangan mo lang hanapin ay ang mga babaeng payat, na bilingkinitan ng katawan na mapuputi. Diba? Parang here, iba-iba talaga ang body types namin, iba-iba ang character namin, iba-iba din ang genre namin pagdating sa career namin. May mga host, singer, dancer, actress. But altogether, we're very empowered women. At yun yung gusto namin gawin. Gusto namin makapag-inspire ng mga ibang tao na, alam mo yun, you don't have to look a bombshell para makapag-swimsuit ka. I mean, that's your goal. Yun ang gusto mong mangyari. But you have to be confident with who you are. Kailangan mo maging happy sa kung paano mo ipepresent yung sarili mo. Because by the end of the day, ikaw ang may dala-dala sa sarili mo. So ano ba? Ambassadorship ba to? Yes. So like, wala kayong project na kayong 10 talaga? Wala. Bukod dito sa launch, meron pa bang mangyayari sa Sparkle? Well, I don't think meron kaming project na 10 kami magkakasama. Kasi ang hirap naman yata nun. Paano namin gagawin yon? Pero we're very excited of course sa mga guestings namin. All Out Sundays, 10 kaming sasayaw, magkakasama kami. And also, parang this is to open opportunities para sa mga girls ng Sparkle 10. I mean, dumating din tayo sa Sparkle Love Team, Sparkle Teens. Parang ito yung bagong grupo na talagang, kumbaga, bibigyan ng importansya, di ba? So, sasagutin nyo naman kung may mga aksidente dyan sa EDSA dahil sa... Ayun na! May aksidente na yata. Totoo ba? Yun ang totoo. Yun ang ano namin, yun ang pinag-uusapan namin na baka mamaya magkabanggaan dyan tayo ang masisi, ha? Huwag naman sanang ganun. Pero happy ako kasi ang ganda ng response ng mga tao. Very tasteful, di ba? Tasteful naman yung pinakita namin. Naka-swimsuit kami, nagkadikit-dikit kami, pero ano siya, sophisticated actually, naman. Actually, meron ding impression na parang GL ba to ang dating? Oh, ako, si Kate Valdez, mag-holding hands. Si Lizelle, nakaakbay na gano'n. Ako naman, open naman ako. Yun sino dyan ang type mo? Sa Sham. Kung sakali nga mag-GL. Kung sakali mag-GL, Kate Valdez. Why Kate? Ba't pa siya absent? Nasa taping siya ng Shining Inheritance. Si Kate kasi iba yung beauty niya Like, alam mo yung maganda talaga siya. Na pag tinignan mo yung features ng mukha niya, ang hirap i-explain. Hindi very Pinay na parang foreigner na hindi mo maintindihan. But at the same time, aside from the look, sobrang galing ni Kate.
She's an excellent artist. Nakatrabaho ko na siya ilang beses na. And also, kapalagay ko siya, siguro kasi kung gagawa ka ng ganitong klaseng proyekto, you have to be really comfortable with someone. Or siguro ang aking friendship na si Lizelle, dahil sa sobrang dami na namin pinagdaanan sa buhay, yung talagang kaming dalawa, kahit anong gawin namin, hindi na kami mahihiya sa isa't isa. Ipakita at ipakita na ang lahat. Siya ang closest mo dito sa 10, si Lizelle. Siya, si Lizelle, and also si Angel Garjan. Because I've known them noon pa, since mga 12. Si Angel, 11 or 12 pa lang kami. Talaga? Magkakilala na kami from commercials. Yes, tapos nag-rekindle yung relationship namin, syempre dahil nag-GMA. And also si Lizelle naman, ang tagal na din naming magkaibigan. Since 2015 pa lang sa Starstruck, hindi nagbago yung friendship namin. At saka, wala, we're sticking together kasi happy kami. Ay, gusto kong mga kasama yung mga tao, yung wala masyadong arte. Ayoko ng mga ka-artehan. Like, kung ganyan, uuwi na lang ako, huwag na tayo magkita, diba? Very supportive ang lahat and I'm very happy kasi ang ganda ng outcome. May love life ka na yun. Wala nga. Tagal na yata. Diba? Parang palagi na lang pag tinatanong ako, wala akong love life. Bakit? Choice mo yan or... O napapacharot tong nandito sa... Uy, grabe ka naman. Love life. Napalingin lang sa love. Baka ano ko na, baka naubos ko na lang. Charot. Naubos? Nangangait? Gano'n? Hindi naman, pero siguro po kasi dumating din ako sa time noon na when I was younger, teenage years. Nakarami-rami. Ibang kalandian din yung ano ko. Kumbaga, Feeling ko naglolong ka no? nung time na yun, yes, siguro nga kasi parang daddy issues na din, ganito, ganyan. Kaya hindi siguro maiwasan sa akin to seek, to long for a man talaga in my life. Pero ngayon po kasi, masasabi ko na mas buo na ako. Buo na yung pagkatao ko. I'm very happy alone. Yung independence ko, it taught me so much wisdom, so much extra learning sa buhay ko. And also, ayoko ng distraction. Mabilis po ako ma-distract. And yung Encantadia Chronicle Sangre is a big obligation para sa akin at para sa aming lahat. So before pa dumating sa point na yun nga, ma-distract ako, wag na lang muna. I know relationships can wait. And after na Encantadia Chronicle Sangre, baka may mga plano pa akong gustong gawin, di ba? Ito na, alam mo na yan. Oh, yun na. May mga plans pa ako na gusto kong ma-achieve. Bakit parang may alam ka? Hindi po, kung papalaan po tayo maging beauty queen, di ba? Why not naman po? Pero pa rin talaga. Oo naman po, why not? I mean, habang tumatagal, mas lalo kong napuprove sa sarili ko. Fairness sa'yo yung iba naman habang tumatagal na artista, maayaw. Siguro po kasi mas nare-realize ko how competent I am, how confident I am now. Kasi nga, ang dami kong learnings sa industriya na ito. To be honest, ang gandang training din, 'di ba? Kasi nga po I host. So yung public speaking pa lang, medyo ano ka na, check ka na doon. Yung physique mo, dahil nga may mga pinag-training ka, check ka na doon. Kumbaga, ang kulang na lang talaga is paglalakad para sa pasarela na kaya namang pwede mo namang i-train. Kaya namang i-train. Pero kasi po, mahal din palang sumali sa ano. Na-realize ko, na mahal din po palang sumali sa mga pageantry. Babayad ka ng trainer. Mamahal po kasi babayad ka po ng glam team, babayad ka po sa mga gowns mo, sa mga, ang dami po pala. So ako inisip ko na, kasi pagka ganon, kapag halimbawa ikaw nanalo sa mga per bayan-bayan, yung mga ganon, sila yung sagot yata sa ganon, di ba? Yun na nga po. Sa'yo, kasi ako hindi ko po alam, wala akong kasi idea. baliktad kayo, iba beauty queen, nagiging artista. Ikaw naman, artista ka na nga eh. Pero hindi ka takot dun sa iyo, iba kasi dahil artista na nga, if ever lang, hindi pala rin. Hindi lang mga winuworry ng iba na feeling nila baka... Ako po, feeling ko papala rin ako. Ay, banda! I love that spirit. Feeling ko po talaga, I mean, kasi ako, I'm very eager as a person. Kapag meron akong gusto makamit, gagawin ko talaga lahat, para talagang ma-achieve ko at makuha ko yung success na kinakailangan at ginugusto ko. So, para sa akin na maghintay po ng ganito katagal, it means na when I get there, I wanna be prepared. Tama. Kailan mo plano yan? This next year? Wala po, hindi pa po yata next year. Siguro at the most 2026, mga ganun, 2025, ganun po. Pero gusto ko kasing manalo.
at willing akong gawin ng lahat para manalo. I mean, hindi naman lahat-lahat, syempre. Parang, kumbaga, yung effort, ibibigay ko talaga. Kaya gusto ko po, pag dumating tayo sa point na yon, mas maluwag yung time ko, mas meron po akong oras para mag-train at mag-prepare for it. Bago tayo mapunta sa Sangre, no? Kumusta na kayo ni daddy mo? After mong bumisita sa kanya, hindi nagka-communication pa rin Kailan ba kayo? yung bisita na yun? Nag-visit po ako sa kanya December last yan. December 22. Before, a few days Christmas. before Christmas. Because nga, yun ang Christmas gift ko talaga para sa sarili ko. At saka sa brother ko, of course. Okay naman. Sa ngayon, wala kaming communication pa rin. Because nga, wala ka mo. Wala Unless talaga. nadalo ka talaga. Oo. And until now, hindi ko po alam if allowed pa rin sa mga visitors. Kasi last time, hindi din allowed talaga sa mga visitors. I was helped by Kuya Kim Atienza and Sir General Katapang na makapasok po doon. Pero until now, wala akong idea. So, parang Sana, kailangan mo pa rin ng I hope special okay access siya. if ever. Well, kumusta? Yes. Ano napag-usapan niyo? Naging emotional ako eh. Akala ko parang magiging madali lang kasi nga, syempre tatay mo naman yun, dapat close na kayo, di ba, ganito. Pero malaki din pala yung may adjustment din pala siya. Like, smooth siya, it was very smooth. And nung nag-meet kami at nagkakausap kami, it felt like, ako yung batang Faith. Ganun ako. Ay, pakamayok pa ako. Ako yung Siyempre, batang kasi Faith. hindi mo siya nakasama ng bata ka. So, Yeah. bigla kang bumata uli. Totally nakasama yan. Hindi mo siya totally. Hindi, 1 year po. Okay. 1 year lang. So, Pero syempre, I wala have ka no namang memory recollection. nun. Wala po Oo, talaga oo. ako. Wala kang memory Wala na talaga. pinagsamahan niyo. Pero may picture kayo nung bata ka na gano'n? Wala. rin. Ang first photo namin together ay yung pinost ko po sa Oh my social God, media ko. talaga. So, malaking bagay din po talaga yun para sa akin. And ang masasabi ko lang, parang mas maluwag yung puso ko ngayon. And yun nga, when it comes to mga relationships, romantic relationships, parang hindi ako seeking for it. Kasi nga, I've dealt with yung trauma na meron ako about sa pagiging, sa daddy issues ko. So parang ngayon, mas gusto ko, of course, na mag-deepen, mas mag-grow yung relationship namin at mas makadalaw ako kung posible. Pero yung ginawa mo na yan, pinagpaalam mo sa mama mo. Of course! Ibig sabihin, maluwag din sa kanya na Oo puntahan naman po, yes. Simula pa lang bata pa kami. At My kahit mama yung has been brother mo, supportive. twin brother mo yun, di ba? Yes. brother. twin kayo ni Sila. Apo. Silas, tama. Apo. So yung twin brother Irish mo, twins kami. Parang late siya ng ilang ng oras or minutes? Ay, hindi. araw. Totoo? Ay, ganun. Madalang yun ah. Ay, ang galing. Nakuha mo yung pagiging singer-songwriter niya? O sa kanya lang Ako bang napunta yun? nauna? Ay, Hello? ayaw patalo. Ayun na. Ako ang nauna, pero siyang mas magaling. Napaka-artsy niya eh. Yun lang. Hindi siya pangmasa. Ang Silas is very creative. artsy. Yes. I mean, ako talagang supportive talaga ako sa Ikaw ang kapatid masa. ko. Ako ang Ako masa siya talaga. talaga, I mean, oo. ine-embrace ko talaga yun. Pero po kasi, sabay kaming lumaki ni Silas. Pero ako, palagi akong nasa lola ko. Laking lola po ako. So, syempre, very traditional Siya, laking ako. siya, nanay. Sa mama po. Sa mama po yung kasama niya most of the time. At saka si Silas, Englishero yun. Hindi Yeah. Tagalog yun. Talaga kayo. Ay, I can speak in English. Hello. Hindi, pero wait. Siya, kumusta? May hang-ups ba siya sa dad mo? Nyo? At saka follow up ko na rin. So kasi alam ko na talagang you want to meet him ever since na nagkausap tayo. Siya ba ganun din? Same ba kayo ng Desire. Oo. Parang mas iba yung sa kanya po eh. Oo, mas malalim siguro. Kumbaga, kasi ako, I was able to spend time with my father. Pero siya, hindi. Hindi talaga Totally sila wala. nagkaroon ng time. Pero wala ka namang memory nung Yun na nga. Pero I mean, sa kanya, iba talagang yun. Iba yun totally sa... wala. Wala po talaga. So, nung una, ang mas binabantayan ko po talaga, hindi yung nararamdaman ko, kung hindi nararamdaman ni Silas. Na, at first,
mukha naman siyang happy, like na-enjoy niya. Parang to a point nga na na-realize ko na parang mas willing si Silas na makilala siya at mas malaman kung sino siya at yung pagkatao niya talaga. Which never kong na-anticipate from Silas. So, hindi Because na ina-anticipate mo na pagkikita nila? Wala talaga. Parang mas naging siguro masakit lang para sa akin. After namin mag-meet, nag-debrief kami. Siyempre, kaming dalawa, nag-usap kami, ganyan. Na he wanted more. Siyempre. And ang sakit pala, kasi ako gusto ko yun, pero hindi ko siya masyadong iniisip dahil nga nasa realidad ako eh. Nandito yung isip ko. Pero with Silas, kumbaga iba yung longingness, iba din yung lalaki. Kumbaga sa pamilya mo. Kasi ako, blessed ako na may mga babae sa pamilya ko. Pero siya, walang figure talaga na lalaki sa life niya. Kumbaga, di ba? Na siguro mas natuto lang din ako magpakatotoo sa nararamdaman ko. Na hindi ko kailangan palaging maging strong. Hindi ko kailangan maging strong palagi. Na kung nami-miss ko yung tatay ko, okay lang. Like, pwede kong kausapin si Silas about it. And hindi naman iba yung mararamdaman niya doon. Kasi nga, kaming dalawa lang magkakaintindihan talaga sa isa't isa. Pero I'm happy kasi there's so much growth. Ang daming posibilidad na pwedeng mangyari pa. Kay Silas, sobrang proud ako sa kanya. Sobrang creative talaga ni Silas. At saka, when it comes to music, siya talaga ang takbuhan ko. Ako ang naunang magka-music career, pero siya talaga yung magaling. Pero so wait lang, hindi kayo lumaking sa iisang lugar. Paano naman po? I mean, kunwari, kasi I would start studying na doon ako kina Lola sa Manila, tapos siya sa Laguna siya. Tapos sometimes naman, doon naman ako, ay pag nag-move na kami dito sa Manila, nagko-commercials ako, ganyan. So siya yung nasa bahay, ako yung nasa Lola. Palagi pong ganun ang setup. Ano sabi ni Daddy mo nung nakita kayo? At saka ano yung, anong word niya sa inyo na parang naibaon niyo naman after ng first meeting? Siguro po yung aside from pagbuti, actually hindi nga namin masyado na pag-usapan yung career eh. Kasi sa kanya normal na yun eh, pinagdaanan niya na yan eh. It was more of your personal life. Kung paano ko aalagaan si Silas, kung paano namin mas mamahalin yung, kung paano kumbaga yung relationship namin as siblings. And also, na yun na nga, wag kong kalimutan mag-aral pa rin. Sabi niya. Yes, pagpatuloy pa rin ang pag-aaral, good health, at saka si Mama, of course, yung suporta niya pa din. Question, humingi ba ng tawad sa inyo, magkapatid? Sa parang sorry na hindi ko kayo napalaki, na ganito ang nangyari sa buhay natin. Pero natutuwa ako na ganyan kayo ngayon. Parang wala. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi ka, in a way ba, nag-hope din kayo doon? O wala na? Of course, hoping ako. Wala ba yun? Of course, hoping ako kasi hindi naging madali talaga. Yung nangyari. Hindi naging madali yung proseso. Pero siguro baka sa pagkakaintindi niya na baka hindi niya na kailangan sabihin kasi alam niyo po yun, matatanda na kami, malalaki na po kami. Siguro may kaunting sorry or pagpapasensya, pero siguro hindi siya naging enough para sa akin. Honestly speaking, because it was such a length of struggles eh. Ang tagal ko talaga. Yun na nga eh. Yun na nga eh. Ilan ba kayo inalaw? Mga 2 hours po. 2 hours naman. Pero Faith, doon sa pagkikita nyo yun, ikaw, hindi ka na-tempt na manumbat, magtanong. Dapat nga eh, kahit pa paano eh. Dapat Kasi 20 years na repent na na feelings siya na naimbak eh. Pero ano lang ang na-express mo sa kanya? 2 hours na yun. Siguro kasi at that point, gusto mo talagang lang ako i-express. talaga, speechless talaga ako. I was overwhelmed. Yun nga balita ko eh. Hindi ako masyado makapagsalita. So, tinitingnan mo At the lang siya. most, si Silas at saka yung father ko, silang dalawa ang nag-uusap. Kasi ako, ang dami kong pinlano, ang dami kong dinirik sa utak ko. Hindi mo naman Gagawin ko, sasabihin ko, na-express. wala akong nagawa. Talaga. Hindi ako Bakit kaya?
may problema kasi ako sa mga, hindi ako confrontational. Okay. Like, Yes, okay. I need time. Kailangan natin magkita pa ng ilang beses para makapag-open up ako sa'yo. Kasi po, kahit naisipin na natin na tatay siya, bagong tao siya sa akin. Diba? It was the first time I met him. Hindi ko alam kung anong klaseng tao So, siya. he's a stranger. In a way, he is a stranger. Pero, Alam mo, connected kayo. connected kami, pero wala ako masyado kasing alam sa kanya aside from sa mga naririnig ko from people, which dalawang side din, di ba? May mga bad, pero marami din namang good. Kaya siguro, oo nga, ay, ngayon ko lang naisip yun na siguro pag uwi ko, dun ko lalong naramdaman lahat. Dun ako parang naiyak na parang sabi ko, ito na pala yung nangyari. Parang siguro sa sobrang pag-overthink ko, may mga bagay akong nakalimutan na gawin para sa sarili ko. Kasi nga, ang naisip ko lang talaga nung time na yun, si Silas at saka siya. Parang mas nakapag-focus ako doon. Yung bilang ate siguro, ganun yung pakiramdam. Parang worried Pero ka. tinititigan mo siya, anong nakita mong, ay parang ako to, Kamukha ko siya. kamukha mo, no? Yung ilong ko. Oo nga. Ang gwapo-gwapo ng dad. Yes. Grabe. And you know, I see so much of myself in him. Kung paano siya magsalita, kung gaano siya ka-confident. And kahit yun na nga, kahit na hindi naman kami nagkakilala, na-amaze din ako na parang, paano kami parehas? Nang hindi ko siya kilala. Eh, hindi ko to ginaya, diba? This is something na hindi instilled to me. So, sana, alam mo yun po yun, sana mas lumalim pa talaga yung relationship namin. Sana mas magkaroon pa kami ng more time para mas makilala. At saka, siguro po, ang masabi ko lang talaga, yung justice na he deserves, sana po makuha niya. May mga tao pong tumutulong para mapalaya po siya because nga nag-appeal naman yung nag-complain sa kanya stating na hindi walang katotohanan po lahat ng nangyari pero it was 20 years late. Ganun po katagal. Pero sina Senator Robin po, alam ko, is trying to help. And may mga iba pong tumutulong talaga sa kanya. Pero ibinibigay ko na lang sa Panginoon. Ibinibigay ko na lang sa Diyos kung ano yung pa siya. Yung initiative na dalawin mo siya doon, humingi ka talaga ng tulong kina Kuya Kim. Opo. Hiningi ko po talaga yung tulong ni Kuya Kim. Kakastart pa lang po namin na mag-work sa TikTok Lock Together, which was January last year. Natanong ko na po siya agad because supposedly mag-meet kami on my birthday, April. Pero nagkaroon nga ng mga case doon, ng COVID, ganito, ganyan. Ang dami. Hindi talaga kami makapagkita. So parang hanggang sa nag-busy na ako, ang dami nang nangyari. Sabi ko talaga, hindi ako pwedeng humihingi lang ng tulong sa Diyos sa pagdadasal. Kailangan yung course of action mo para matupad yung mga pangarap mo sa buhay ay gawin mo din. Kailangan you have to take a step para ma-achieve mo siya. And yun nga, hindi naging madali, pero with the help of sino Kuya Kim and General Katapang, naging posible siya. Naka-step 1 ka na. Yes, I'm happy. Maiba na. Sandre, kumusta? Good. I feel good. Parang, kumbaga sa ngayon, yung pressure ko mas nababawasan na. Kasi nung una talaga, grabe talaga yung pressure. Parang mas namumuna yung pressure ko kaysa sa excitement ko. Kasi nga, it's such a big obligation para sa amin to fill in. Especially since yung first and the second, successful talaga, di ba? Tsaka po, kahit na hindi naman nila kami pressure, siguro ako lang sa sarili ko nga dahil I wanna give them an excellent performance talaga. Kaya po, siguro ganun na lang nararamdaman ko. Pero habang patagal po ng patagal, mas nagkakaroon ako ng time to prepare. Mas nagkakaroon ako ng mga trainings. Nag-training po kaming apat. Ano training? Wushu training po. Regularly po yan. Tapos, mas nagiging close na kaming apat. Kasi tinatry po namin, alam niyo yun, kumain sa labas, magkwentuhan, mag-chat, ganyan. We're moving forward. And habang patagal ng patagal, mas nagiging panalig yung puso ko. Dahil nga, yung course of action namin, in alignment po sa gusto namin. Anong brilyante ang hawak mo? Apoy! Uy, wait lang. Ano ka? Ikaw ang Anak po ako ni Perena. Perena. So, meaning,
ikaw din ang medyo ano dito, may pagka-antagonist. Medyo po. Hindi naman totally antagonist, but syempre, when we're talking about the fire in itself, meron talaga siyang power at meron siyang heat, di ba? Pero yung warmth naman niya, hindi nawawala. So yun po yung kailangan nating abangan. Uy, Faith, kala ko wala kang love life. Wala! Eh, bakit may tinutokso yata kayo ni Martin ngayon? Ano yun? Saan galing? Nag-work po kami noon. Nag-work po kami noon. Tapos pero may mga asar-asaran kami ng burger, ganon. Tapos nag-host din po kami sa NCAA together. Ano nangyari? Ganun lang yun? Nag-host! Oh, tapos, kumain kayo sa labas. Nag-burger kayo after hosting. Ano nga? Hindi ako makasagot. Hindi, ano pa naman to? Kailan ba to nangyari? Last year pa. Last 2 years ago? Mga ganun po. Oo, kung sa NCAA. Matagal na po siya. Ano lang? Ay, ba't may ganun? Ba't may bakit may papilipit? Parang message, ganun, kumbaga. Pero nauwi saan? Ano to si Nauwi Faith? sa hosting. Hosting po kami. Alam mo, may lihim ka. Wala po akong nililihim sa Ang inyo. lihim ni Faith. Oh. Wala po, hindi, pero kami, okay naman po kami. Cute naman talaga si Martin, di ba? Pero wala akong love life. Wala akong ka-chat, wala akong ka-text. Opo. Pakita ko ba po sa inyo yung cellphone ko? Mahina. Ano lang, Gcash at Globe lang ang nag-message sa akin. Napakaganda naman itong walang ka-chat at ka-text. Kaloka. So, walang silbi ang ganda at ka-sexy ni Faith. Ay, grabe. Grabe naman yung conclusion ni Baka Rose masama Garsh. talaga yung ugali ko, kaya Charot. Ay, but I'm happy na nagkita na kayo ng padir mo. Salamat Sana masundan. din. Sana masundan. Sana. Wala ka pang closure eh. No? Ngayon ko nga lang na-realize kasi. Kasi may chance ka na hindi mo pa sinabi lahat ng gusto mo sabihin. Kasi first time pa lang. Mahirap kasi. At maraming Pag hindi ka talaga, hindi ka sanay, syempre. Tsaka parang bagong lumang tao, kumbaga para siya sa'yo. But yeah, healing ang kailangan po talaga. Pero kasi po, to be honest, since medyo matagal na din po yung lumipas na panahon, siguro I've dealt with my traumas in my own way. So, kumbaga, ang dami ko nang na-heal sa sarili ko. Pero tama nga po kayo, kahit na feeling natin minsan na buong-buo na tayo, we still can ask. We can still communicate. We can still share how we feel. Kasi hindi natin alam kung ano pang learnings at wisdom yung makukuha natin from ganong situations. Mas ko, hindi akalain ni Dennis na nagkaanak siya ng ganito Diba? katino. Diba? So it's all your mom. Saan po? Kung ano ka ngayon, it's all your mom. Of course. Everything that I am, ugali ko, ang mama ko din po makulit eh, talented din ang mom ko. Siyang singer talaga. Sa kanya po namin nakuha ang talent namin ni Silas. And also lahat ng sacrifices sa mama ko talaga. Kaya I think ngayon yung time na, to give back dun sa mga tao talaga that truly cares for you. Hindi yung mga taong nakapaligid lang sa'yo. Kasi noon, yun nga, palagi ako nagsisik ng pagmamahal ng tatay na bigla lang ako napahinto at naparealize na bakit mo hinahanap yung mga taong wala dito? Why don't you start appreciating yung mga nandito sa loob, yung mga totoong nagmamahal sa'yo, yung mga nakakasama mo, at yung mga gumagawa ng effort para mapaliga at maparamdam sa'yo na mahal ka. Ay, chika ko na sila. Anong tawag dito? May stepdad ka? Wala po akong stepdad. Hindi po nag-relationship ang mom ko. Ever since they broke up. Lahat po ng effort nasa mama. Kaya po lahat ng recognition ay nasa mama ko din. Galing. Bow to your mom. Yeah. Thank you.